Bukod sa pagharang, pagbangga at pagkaladkad, binutas din daw ng China Coast Guard ang bangka ng Philippine Navy sa gitna ng isinasagawang RORE mission sa Ayungin Shoal. Kinondena naman ng Amerika at iba pang bansa ang agresibo nilang aksyon ng China na naging dahilan para maputulan ng hinlalaki ang isa sa 7 sugatang sundalo. May unang balita si Joseph Moro. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang sundalong isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na naputulan na ng hinlalaki. Nangyari ito habang isinasagawa ang rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito rin ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Sa pahayag ng National Security Council, naunsyame ang RORE mission sa Ayungin Shoal dahil sa mga agresibong aksyon ng Chinese Maritime Forces. Nagsagawa raw ng dangerous maneuvers ng China kabilang ang pambabangga at pangtuto. Kinundena ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Sabi naman ng China Coast Guard, lumabag umano ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbibigay babala at pagharang, sumampa raw ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Pero bukod sa mga kwentong ito, nakakuha ang GMA Integrated News ng karagdagang mga detalye mula sa dalawang mapagkakatiwalaang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China. Kwento ng unang source na isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon, bukod daw sa pagkaladkad sa rigid hull inflatable boat sa RIB, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay ng mga sundalo ng Philippine Navy. 7 sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod daw sa pagbutas ng inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang isang maso. Sinamsam pa raw ng mga Chinese sa mga baril ng Philippine Navy pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ipinakiusap din sa China na makuha ang mga sugatang sundalo sa isang medical evacuation. Ipinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces sa mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sa mga larawang eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buliluyan Port sa Palawan ang mga sundalong Navy. Kita rin sa larawan ang mga inflatable boat na sinira umano ng China na nakabalot sa asul na trapal. Dinala na sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Sa pahayag ng NSC, ang Armed Forces at Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng resupply mission. Pero ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the WPS, Commodore J. Tariela, the resupply mission is a mission of the Armed Forces of the Philippines. The Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. Sa isang pahayag, kinumpirma ng AFP na isang Philippine Navy personnel ang nagtamo ng severe injury pagkatapos ng analyze sadyang high-speed ramming sa gitna ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Nailikas na siya at nalapatan ng lunas. Hindi raw katanggap-tanggap ang ganitong agresibo at unprofessional na hakbang sa isang lehitimong humanitarian mission. Dapat daw pigilan ng China ang kanyang sarili para hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. It's an unlawful armed attack that of course has caused injury and of course damages, and it's a violation of international law. Military vessels are supposed to be immune from boarding and of course harassment. Kung pwede nilang gawin yan, they can also do it to the Sierra Madre. Kinundena na ng Amerika, Canada at United Kingdom ang nangyari sa RORE mission. Nagpahayag din ng pagkabahala ang South Korea, Germany, Japan, France, Australia, New Zealand at European Union. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.